nakakainis sa opisina no? Kapag meron kang pending task, sasabihin sa'yo ng ka-opisina mo na gawin mo na, ipa-follow up niya sa'yo, maya't maya, ang kulit-kulit niya, di ba? Nakakainis. Kaya maganda gawin doon, pag masyadong makulit, wag gawin. Ha? Kasi pag ginawa mo yon, parang nire-rewardan mo yung kakulitan niya at gagawin niya ulit next time yon. Kaya next time, kapag hindi naman pinaalala sa'yo yung pending task mo, yan ang time na dapat wag mo pa rin gawin. Kasi baka hindi naman importante kaya hindi niya pinapaalala. Kapag nag-break kayo ng jowa mo, sabihin mo sa kanya, wag muna siya mag-entertain ng iba habang magulo pa yung sitwasyon nyo. Para kapag hindi naging kayo, nung ipapalit mo sa kanya, pwede mo pa rin siyang balikan. O diba? Ikaw na naman ang panalo, kapal na mukha mo. Kapag nakagawa ng mali yung kaopisina mo, pinapalampas ng boss mo. Pero pag ikaw naman ang nakagawa ng same na pagkakamali, pinagsasabihan ka, pinapagalitan ka. Alam mo, wag ka na malungkot ha, alam ko unfair. Pero nangyayari yon dahil mataas ang expectation sa'yo ng boss mo. Ini-expect niya kasi na nag-resign ka na dati pa. Kasi matagal ka na niyang pinag-iinitan hindi ka makaramdam. Napapansin ko lang kung ano-anong masasama ang sinasabi mo tungkol sa boss mo. Lagi mong pinupuna, lagi mong binabash, ha? Tigilan mo na nga yung pagbabash mo dyan sa boss mo. Wala naman siyang ginagawa Kung napapansin mo tuwing umaga sa opisina, hindi ka kinakausap ng boss mo, hindi ka ini-invite mag-coffee, hindi ka rin binibigyan ng trabaho as in, hindi ka talaga hinahanap. Isa lang ang ibig sabihin nun, palagi kang tanghali pumapasok, nasanay na yung boss mo. Kapag nagbabasa ka ng email sa office, siguraduhin mo na i-open mo lahat ng mga spam emails at i-click mo yung mga links na nandun sa spam email para ma-virus yung computer mo at kumalat yung virus sa office mo. Siyempre magda-down yung mga systems and masisira yung mga data. And kailangan pag i-repair ng IT yan. Ano bang gagawin mo pag nire-repair ng IT yan? Di wala, nagawa mo na yung trabaho mo pinabagsak mo na yung system Ngayon, habang wala kang ginagawa, kumikita ka pa rin, di ba? Passive income. Kapag hindi mo na-hit yung mga deadlines mo, siguraduhin mo na guguluhin mo din yung mga teammates mo para hindi din nila ma-hit yung mga deadlines nila. Siyempre mapapansin ng boss mo yon and iisipin niya, lahat kayo hindi nakakahit ng deadlines. So may problema sa kanya kasi siguro masyado siyang tight mag-set ng deadlines. So next time na mag-set siya ng deadline, lalagyan na niya ng malalaking allowance. O di marami na kayong time para magkwentuhan, tsaka magchismisan, tsaka natulungan mo pa yung mga office mates mo para hindi sila agad ma-burnout. Kapag yung boss mo, puro past self niya, yung pinagmamalaki niya, yung sinasabi niya na nung ganyan yung edad niya, ang sipag niya, nung ganyan yung posisyon niya, napakagaling niya, isipin mo na lang baka kaya puro past self niya, yung pinagmamalaki niya, kasi wala namang pwedeng ipagmalaki sa present self niya. Kapag yung boss mo, puro past self niya, yung pinagmamalaki niya, yung sinasabi niya na nung ganyan yung edad niya, ang sipag niya, nung ganyan yung posisyon niya, napakagaling niya, isipin mo na lang baka kaya puro past self niya, yung pinagmamalaki niya, kasi wala namang pwedeng ipagmalaki sa present self niya. Siguro isa sa mga pinakapangit na experience ng isang empleyado is kapag nag-sick leave siya, bigla din siya nagkasakit, nasakto. Kasi diba, dapat nagsisick leave ka lang kapag may interview ka o kaya naman bigla kang tinamad pumasok sa work. Pag may sakit ka, hindi ka nagsisick leave. Dapat pumapasok ka. Kasi kailangan mong makapanghawa Kapag yung asawa mo, yung jowa mo o live-in partner mo, kinukulit ka, sinasabi sa'yo, pumasok ka na sa trabaho kasi malilate ka na, baliktarin mo yung usapan. Sabihin mo sa kanya, kaya kanya pinipilit pumasok, siguro kasi magkikita sila ng kabit niya. So, syempre, magiging defensive siya at para mapatunayan niya na wala siyang kabit, sasabihin niya sa'yo na huwag ka nang pumasok. Ikaw, sinabihan ka na magpumasok, sumunod ka na lang, di ba? Tsaka baka kasi hindi pa naman nila schedule magkita. Pag sinabi mo sa jowa mo yung masamang nagawa mo, tapos nagalit siya, pinapalaki niya yung issue, tapos na yun Pero pag sinabi mo sa jowa mo yung masamang ginawa mo, tapos hindi siya nagalit, walang pakialam yun, baka may iba na yun. Kaya wag ka na magsasabi ng mga masasamang ginagawa mo, para tuloy-tuloy lang yung dokuhan nyo. Pag sinabi mo sa isang tao yung mga magagandang ginawa mo, sasabihin niya nanunumbat ka. Pag hindi mo naman sinabi sa tao yung mga magagandang ginawa mo, hindi mapapansin. Kaya wag ka nang gagawa ng mga magagandang bagay. Puro kasamaan lang gagawin mo para pansin na pansin. Kapag may hindi ka nagawa sa opisina, sasabihin sa iyo ng office mate mo, kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan.
alam naman pala niya eh.